Tanggalin mo si Scarlett. Ibalik mo si Jonas bilang administrator ng aking kumpanya at ng mga mamanahin ng apo ko na si Catherine. Hindi mo ako pwede alisan ng mana! Hindi ako papayag! Lumabas ang katotohanan na ang pinakasalan mo lang ay pera. Pero bakit mo pinapapatay si Isabel? Samantalang ipinaubaya na ni Isabel si Catherine sa atin. Pwera na lang kung siya ang tunay na ina ni Catherine. Wala akong panahon sa mga kahibangan mo. Alam mo, nag-worry na ako, Mocha, kasi sabi niya sa akin, kailangan namin mag-usap, pero hindi niya naman ako binalikan. Alam mo, ako na bahala sumika doon kung ano nangyayari kay Doña Matilda. I will keep you updated, okay? At oras na napatunayan na si Catherine at si Isabel ang mag-ina. Lalayas ka sa pamamahay ko! Hindi mo gagawin yan dahil papatayin muna kita! Ha? Papatayin muna kita! Hindiwan mo ako! Kasalanan mo to, Mama. Tatanggalan mo ako ng mana. Hindi mo pa naman napipirmahan ng bago mong will. Kaya, ako pa rin ang guardian ni Catherine. Diyos ko. Tulungan mo po ako. Paano yan, Mama? Linggo ngayon. Busy ang mga santo. Nasa mall sila namamasyal. Kaya walang makakarinig sa'yo. Manang Luray, si Mami po. Ma'am, nakita ko kanina pumunta sa office ng lola mo. Okay, thank you. Ma'am, di po ba dyan si Sir Jonas sa labas? Di po ba siya papasok? Hindi na. Ayaw niya naman sa amin eh. Ayaw niya sa mami ko. Finally! Bumigay ka ding matanda ka! Mami? 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 Lola? Mami, ano nangyari kay Lola? Lola? Mama! Mama, ano nangyari kay Lola? Hindi ko alam. Pagpasok ko, bigla na lang siyang ganyan eh. Baka inatake na naman siya sa puso. Mama! Gising na la. Ma! Magising, Ma! Lola! Lola, gising na, Lola! Lola! Catherine! Catherine, tama na yan. Wala na magagawin kakatapik-tapik mo dyan. Kesa umiyak-iyak ka. Humingi ka na ng tulong. Tumawag ka sa 911. Dali! Ma! Subukan mong mabuhay. Dahil ako mismo papatay sa'yo. Kailangan ko lang makausap si Scarlett. Catherine, sabi ko na nga be, hindi mo kayang tiisin nandito. Tito Jonas, si Lola po nagka-heart attack. Ano? Opo, kita na lang po tayo sa ospital, ha? Mami, tinawagan ko na rin si Tito Jonas. Pinasunod ko na lang po siya sa ospital. Sige. Sa akin ka sumabay, magdadala ako ng sasakyan. Pero gusto ko pong makasama si Lola eh. Ano mo magagawa ng presence mo dyan, Dr. Cabal? Catherine, sa akin ka sumabay. Huwag ka nang makulit, ha? Piningin ko ng bahala kay Mama. Manang pinili kayo na po bahala kay Lola, ha? Oo, Ina.
Iya. Huwag niyo po ilala yung atensyon niyo sa kanya. Sige, Iya, kami na bahala sa lola mo. Catherine, halika na! Bahala sa lola mo. Tara na po. Tara na po. Huwag ka na mag-alala. Kayang-kaya ng lola mo yan. Malakas yung katawan yan. Halika na. Susunod na tayo. Dok, gawin niyo po lahat na magagawa niyo para kay Mama. Sige, mayaman ko muna kayo. Mami, bakit ganyan ka? Parang wala ka pong pakialam kay Lola. Bakit po hindi na lang po tayo mag-pray para ma-save po siya? Nakita mo naman nag-aalala ko sa lola mo. Eto nga, Tito Jonas mo hanggang ngayon wala pa rin eh. Parang wala nang pakialam sa atin. Scarlett! Tito Jonas? Buti naman may pakialam ka pala sa pamilya mo. Tayong dalawa naghiwalay. Pero si Catherine, si Tita Matilda, pamilya ko pa rin sila. Catherine, tama na yan, ha? Ano ba nangyari kay Tita? Bakit siya natake sa puso? Ano ng trigger? Jonas, matanda na si Mama. Siguro dahil na rin sa katandaan niya yon. Kaya sumuko na yung puso niya. Jonas, paano yan? Paano maiwan na tayo ni Mama? Alam mo, hindi ko makakaya. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again. Ano ba to si Mocha? Pati siya hindi ko matawagan. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Ba yan? Saan na pa si Mocha? Madam, sorry. Lobat ako kaya hindi ko kayo matawagan. Oh, ano nangyari? At alam ko na kung bakit hindi natin makontak si Mama Matilda. Bakit? Hinatake sa puso ang lola mo, madam. Ano? Opo. Catherine, di ka pa rin ba tapos sa kadramahan mo? Baka naman gusto mo ikaw naman yung ma-confine dahil sa dehydration. Mami, bakit ganyan ka? Parang wala ka pong pakialam kay Lola. Hindi naman porket hindi mo kasing drama, hindi na ako affected. Ano sa tingin mo magiging itsura natin kung para sa'yo naglulupasay dito? Baka naman nakalimutan mo. Nagtulungan tayong dalawa para mailigtas si Mama. Sorry po, Mami. Sobrang worried lang po ko para kay Lola eh. Ayoko pa po siyang mawala. Kape. Ayoko, lalo ako na-nervousin. Catherine. Oh, punta mo na ng tubig. Sige na, para hindi ka ma-dehydrate. Paging Dr. Arevalo, please proceed to the ER. Code blue, code blue. Si Mama ba yun? Si Lola? Si Mama. Ma'am, sir, inform ko lang po kayo yung pasyente nagkaroon ng seizure. Catherine! Makakagulo lang tayo dun eh. Mabuti pa, hayaan natin yung mga doktor at mga nurses na gawin yung trabaho nila. Sinisigurado ko sa'yo, ililigtas nila yung lola mo. Alam mo ba kung anong oras daw inatake si Mama Matilda? Past 1 daw po, madam. Yun po yung sabi ng kasambahay doon. Juan din tumawag sa akin si Mama Matilda kanina eh. Yun na po ito natawag. Naku, madam.
Baka may taong ayaw na makapag-usap kayo ni Ma'am Matilda. And come to think of it, si Scarlett ang unang nakakitang lugmok ang lola mo. Si Scarlett. Oo. Si Scarlett ang dahilan kung bakit inatake sa puso si Ma'am Matilda. We were able to revive her pero mahina pa rin ang puso niya. Pero Dok, magigising pa naman po siya, di ba? Gagaling pa rin siya, di ba? Nakasalalay ang paggaling niya kung paano tatanggapin ng pasyente ang mga treatments na binibigay namin sa kanya. Excuse me. Lola. Please, gumising ka na po. Magpagaling ka, Lola. Catherine, don't worry. Gigising ang lola mo, gagaling siya. I'm sure bukas din makakauwi na siya kasama natin. Di ba, Scarlett? Catherine, anak. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din yung lola mo. Tita, hindi pa ho ako nakakabawi sa mga nagawa niyong tulong para sa akin. Hindi pa nga po ako nakakapagpasalamat. Dahil tumayo kayo bilang nanay ko. Dahil tinuring niyo ako na parang tunay niyong anak. Tita, kailangan niyo hong lumaban. Dahil kailangan ka pa namin. Tita, kailangan niyo hong lumaban. Tita, kailangan ka pa ho namin. Jonas, ako na... may drama pala dito. Ako na lang ang magbabantay kay Mama. Catherine, nandyan yung driver. Umuwi ka na. No, Mommy, I'm staying. Gusto ko pong makita ko ni Lola pagising niya. Gusto ko po, ako po yung una niya makita. Hindi pwede. Kung gusto mo, tatawagan na lang kita. Pero kailangan mo nang umuwi. Scarlett, sa tingin ko, mas mabuting dito na rin si Catherine. Mas matutuwa ang Tita Matilda kapag nalaman niyang marami nagbabantay sa kanya. Ano bang maitutulong ng pagbabantay niyo sa pagpapagaling ni Mama? Pagkakalat lang kayo ng bakterya dito. Sige. Mukhang ayaw niyo naman talagang umuwi at matulog. Eh di ako na lang uuwi. Tal inaatake na ako ng migraine ko. Ayaw niyo umuwi. Lord, please po, huwag niyo munang kunin yung lola ko. Siya na lang po yung totoong nagmahal po sa akin eh.
Kahit minsan hindi ko ba po siya pinapansin. Siya na lang po yung totoong nag-alala po sa akin. Kahit minsan, rude pa po ako sa kanya. Alam ko pong hindi po ako naging mabuting apo, Lord. Pero sobrang bait niya pong lola sa akin. Kaya po, please, pagalingin niyo na po siya. At ipaparamdam ko po sa kanya kung gaano ko po siya kamahal. Promise ko po na magiging mabait na apo na po ako sa kanya. Please po, Lord. I'm sorry, Lola. I love you po. Catherine, bumili ako ng breakfast. Kaso, bawal daw kumain sa lobby. Doon lang sa may lounge. Tara. Sige po. Gutom na rin naman po ako eh. Bye, La. Kakain lang po ako, ha? Sana po pagbalik ko, gising na po ulit kayo. I'll be back. Mocha, hindi kaya makagulo ako? Hindi ka naman magugulo, madam. Bibisita ka lang, di ba? And besides, handa tayo. Kung andun si Anaconda, pues, parating si Dragonesa. Tara na. Oh, paalis kayo? Yayain sana kita mag-lunch sa labas eh. Benedict, dadaan sana ako ni Ma'am Matilda. I need answers. At alam ko doon ko lang siya mahahanap. Tingnan mo nga naman. We're alone again, Mama. Paano yan? Good morning and goodbye. Ay, pero teka, paano kita papatayin nang hindi nila mahahalata? Yan ang ginagamit mo para makahinga. Eh kung tanggalin ko kaya yung kuryente niyan, eh hindi ka nahihinga. Deadball. Matilda Mercado. Wait lang po Eh, nasa ICU po. Dito po ang daan. Okay, salamat. Wait lang po.
Nasa ICU lang, madam. Mocha, iwan mo na lang ako. Umuwi ka na. Ay, sure ka ba, madam? Eh, baka naman magwala na naman dun si Scarletta. Scarlett? Anong ginagawa mo sa phone ko? Malakas yung kutob ko na siya ang makakasagot ng mga tanong ko. Kailangan natin siya makita. Huwag naman sana, bago pa huli ang lahat. Ingatan mo nga pala yung tita mo. Lalong-lalo na kay Scarlett. Kasi may kutob ako na may kinalaman si Scarlett sa nangyari sa kanya. Ano ba yung laman ng voicemail? Humihingi ng tulong si Tita Matilda. Bakit? Eh, hindi ko alam eh. Pinapakinggan ko yung voicemail. Biglang nawala. Tito Jonas, gising na si Lola! Isabel. Si Isabel. Why, Lola? Bakit niyo pong gusto makita si Isabel? Paano nalaman ni Scarlett na nag-usap kami ni Mama Matilda? Saan ang ginagawa mo rito? Bang sabi ko sa'yo, kapag may balita kay Tita Matilda, babalitaan kita. Isabel, gising na siya. Tinahanap ka niya. Please, Mami. Gusto ko lang naman pumakita si Lola eh. Pagtatalunan na naman ba natin to? Gusto ko lang pong makasama siya. Kailangan na natin mag-move on lahat. Lalo ka na. Mag-focus ka na lang sa studies mo. Paano po ako makakapag-aral kung yung lola ko lang naman po yung iniisip ko? Akala ko hindi na kita masasolo. Alam mo ba kung ano mas brilliant? Yang yelo. Kasi kapag natunaw, walang ebidensya. At literal na malamig na bangkay ka.